Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na po kay Ginang Daisy Templanza. Ang iulat namin ngayon ay patungkol sa dekonstruktong pagdulog. Ako po si Binibining Jaya May Pira Sunable, ang unang tagapag-ulat. Ang akdang aming napili ay ang pinamagatang Ang Masal ni Aling Maria, at ang may akda nito ay si Ginoong German V. Hervasio. Si Ginoong German B. Hervasio, siya po ay isang guro sa wika at panitikan sa Mindanao State University Ligan Institute of Technology. Siya isang kilalang manunulat na 3 beses na nagwagi ng Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature at 4 na beses na nagwagi ng Home Life Magazine National Poetry Competition. Ilan sa kanyang mga akda ay ang Hari Manawari, si Tanya, ang Uwak na Gustong Pumuti, at ang 101 Bugtong na Hindi Alam ng Teacher Mo. Ang kanyang mga gawa ay isinama sa iba't ibang antolohiya at journal tulad ng Sisyphus, Ani 22 at UP Likhain Anthologies. Ang uri po ng panitikan ay tulang pasalaysay. Narito po ang mga tauhan. Si Aling Maria, siya po ang pangunahing tauhan, isang ina na nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. Asawa ni Aling Maria, ang kanyang kabiyak na natutulog pa habang siya ay gumagawa ng gawaing bahay at trabaho. Ang mga anak ni Aling Maria, ang mga taong pinagbubutihan niya ng pagtatrabaho upang mabigyan ng maayos na buhay. Ang tagpuan po ay sa loob ng bahay ni na Aling Maria, partikular na sa oras ng madaling araw bago pa man gumising ang ibang miyembro ng pamilya. Ang buod po ng akda ay nagsisimula ang tula sa 3:00 ng madaling araw na kung saan gising na si Aling Maria at habang ang kanyang asawa naman ay natutulog pa. Ipinapakita dito ang maraming gawain at sakripisyong ginagawa niya araw-araw upang maitaguyod ang kanyang pamilya, mula sa paghahanda ng pagkain, pag-aasikaso sa mga anak, hanggang sa pagtatrabaho para maibigay na pangangailangan. Kahit mahirap at nakakapagod, ginagawa niya ito ng buong puso dahil sa kanyang pagmamahal at tungkulin bilang ina at ama. At ang tema po ay patungkol sa sakripisyo at pagmamahal ng isang ina, tungkulin at responsibilidad sa pamilya, at halaga ng paggawa at pagtsatsaga. Yun lamang po, maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Maulod, ang susunod na magtatalakay. At aking tatalakay po ay ang pangatlo, ang pagsusuring technical o estilo. Una dito ang estilo ng paglalahad. Sa akdang ito ay gumagamit ng payak at makatotohanang paraan ng paglalahad. Ipinapakita rin dito ang pang-araw-araw na buhay ni Aling Maria bilang isang ina at tindera ng isdaan. So, dahil sa simple at natural ang pagpapakita ng mga pangyayari, mas madaling maunawaan ng mga manonood ang kwento. Gumagamit din dito ng mga tunog at kilos tulad ng tilaok ng manok, ingay sa palengke at paghihilik upang mas maging buhay at makatotohanan ang mga eksena sa kwento. Nakatulong din ang paglalagay ng awit at pag-arte upang mas maging kawili-wili ang kwento. Pangalawa naman, mga tayutay o simbolo. Pangalawa naman, mga tayutay o simbolismo. Dito, ang muscle ni Aling Maria ay sumisimbolo ng kanyang lakas, sipag at sakripisyo bilang isang ina. Hindi lamang ito tumutukoy sa pisikal na kalamnan, kundi nagpapakita rin ng kanyang pagtitiis at pagsusumikap para sa pamilya. Ipinapakita din dito na handa siyang magsakripisyo at magtrabaho ng mabuti upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Pangatlo naman, Magandang araw sa ating lahat. Dumako naman tayo sa pambisang pampanitikan, bisa sa isip. Ipinapakita ng kwento ang realidad ng kahirapan at ang pagsusumikap ng isang ina para sa kanyang pamilya. Nais nitong ipaisip sa mambabasa na hindi hadlang ang edad o kasarian upang magtrabaho at magsikap. Ipinapakita rin na
ang responsibilidad at pagmamahal sa pamilya ay kayang magbigay ng lakas sa isang tao. Sa bahaging ito, ipinapakita ng kwento ang realidad ng kahirapan at ang hirap ng nararanasan ng isang pamilya sa pang-araw-araw. Makikita natin kung paano nagsikap si Aling Maria kahit matanda na siya upang matulungan at pasuportahan ang kanyang pamilya. Ipinapakita rin dito na hindi hadlang ang edad o kasarian para magtrabaho at magsikap sa buhay. Kahit babae at may edad na si Aling Maria, patuloy pa rin siyang lumalaban sa hamon ng buhay. Bukod dito, ipinapaisip din ng kwento sa mga mambabasa na ang pagmamahal sa pamilya ay nagbibigay ng lakas sa isang tao upang magpatuloy kahit mahirap o anong pamang sitwasyon ang dinadanas. Pangalawa, bisa sa damdamin. Nagdudulot ang kwento ng paghanga at awa kay Aling Maria. Nakakaantig ang kanyang kalagayan bilang isang matandang babae na nagpapatuloy o patuloy na nagtatrabaho sa kabila ng hirap ng buhay. May halong lungkot at inspirasyon ang mararamdaman ng mambabasa dahil sa kanyang sakripisyo para sa kanyang mga anak. Sa bisa naman ng damdamin, napupukaw na ang awa o paghanga ng mga tao o mambabasa sa kwento para kay Aling Maria. Habang binabasa o pinapakinggan ang kwento, mararamdaman natin ang kanyang pagod, hirap at sakripisyo bilang isang ina. Nakakaantig din dahil kahit nahihirapan siya ay hindi siya sumusuko at patuloy pa rin siyang nagtatrabaho para sa kanyang mga anak. Dahil dito, nakakaramdam ang mga mambabasa ng lungkot dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit kasabay nito ay inspirasyon dahil sa kanyang katatagan at pagmamahal sa pamilya. Pangatlo, bisa sa kaasalan. Nakapagbibigay ito ng aral tungkol sa kasipagan, tiyaga at pagmamahal sa pamilya. Ipinapakita na dapat maging responsable at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Nahuhubog din ng pagpapahalaga sa dignidad ng paggawa kahit gaano pa ito kahirap. Sa bisa ng kaasalan, nagtuturo dito ang kwento ng mga mahalagang aral sa buhay. Una, ipinapakita rito ang kahalagan ng kasipagan at pagtiyatiyaga upang makamit o itaguyod ang pangangailangan ng pamilya. Pangalawa, makikita rin dito ang pagiging responsable at handang magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay. At panghuli, ipinapakita ng kwento ng mga rangal ang anumang trabaho basta ito ay marangal at ginagawa ng may sipag at katapatan at taus-puso. Kaya natututo tayong ang mga mambabasa ng pahalagahan ang dignidad ng paggawa. Sa konklusyon at mensahe naman ng kwento, mensahe ng akda. Ang pangunahing mensahe ng akda ng kwento ay ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo kundi sa kanyang determinasyon at pagmamahal sa pamilya. Ipinapakita rin ng ang sakripisyo ng isang magulang ay walang kapantay. Ano nga bang ibig sabihin? Ang pangunahing mensahe ng akda ay tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan kundi sa determinasyon, tiyaga at pagmamahal sa pamilya. Pinapakita rin ng kwento na ang isang magulang ay handang magsakripisyo o isakripisyo ang lahat o gawin ang lahat para lamang mabigyan o maibigay ang magandang buhay sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kahirapan, ipinapakita ng akda na may pag-asa bawat patuloy na lumalaban at nagsisikap sa buhay. Habang buhay, may pag-asa. Sariling reaksyon o puna. Ang akda ay epektibo sa pagpapakita ng realidad ng buhay ng mga mahihirap.
Malinaw ang paglalarawan sa karakter ni Aling Maria at madaling maunawaan ang mensahe nito. Isa sa kalakasan ng kwento ay ang pagiging makatotohanan at makabuluhan nito. Gayunpaman, maaaring mas mapalalim pa ang kwento kung mas nabigyan diin ang emosyon ng isang tauhan. Sa kabuuan, ito ay isang makabuluhan at kapupulutang aral ng akda. Para sa akin, naging epektibo ang akda dahil malinaw nitong naipakita ang tunay na kalagayan ng mga mahirap na pamilya. Madaling maunawaan ng kwento at makatotohanan ng karakter ni Aling Maria. Ito ay nangyayari sa tunay na buhay. Nagustuhan ko rin ang mensahe nito dahil nagbibigay ito ng inspirasyon at mahalagang aral tungkol sa pamilya, sakripisyo at pagsisikap. Sa kabuuan, masasabi kong ang akda ay makabuluhan at kapupulutan ng aral dahil ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagmamahal at responsibilidad ng pamilya. Maraming salamat sa ating lahat. Muli, ako si Ziad Malik Ahmad Mala, ang inyong Nakatulong din ito upang mas maramdaman ng mga manonood ang tunay na sitwasyon at damdamin ng mga karakter sa kwento. Ang susunod naman ay ang pang-apat, ang pagsusuring theoretical. So dito, ang teoryang deconstruction ay pinapakita sa akda na hindi lamang lalaki ang maaaring maging haligi sa tahanan o may kayang gawin ang mga trabaho. Sa kwento, si Aling Maria ay pinapakita niyang pagsusumikap, naghahanap buhay siya para sa kanyang pamilya habang ang kanyang asawa ay walang ginagawa. So pinapakita rito na ang tunay na lakas ay hindi nakabase sa kasarian ng tao kundi nasa sipag, tiyaga at sakripisyo ng isang tao. Pinapatunayan din dito na ang linyang pero sa masel niya masasalamin 8 anak na inigagapang. Pinapakita ng linyang ito ang hirap at pagsisikap ni Aling Maria upang maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya sa pang-araw-araw. At yun lamang po, maraming salamat.